Di ba? Miss na ng taong bayan si Tatay Digong. Yun na sana ang pagkakataon na makita natin. Pero hindi pa rin niya ginawa, di ba? Pati nga mga kalaban ni Duterte, miss na nila makita si Duterte kung ano nang hitsura, di ba? Pero hindi nagpakita si Duterte. That is a sign of strong leader. Chance na yun. Kaya sabi ko, wala talagang katulad si Duterte. Kung i-compare mo ang leadership ni former President Duterte kay Bongbong Marcos, ang layo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ay malalaman na natin yung desisyon ng ICC, no? Ang desisyon patungkol po sa ang apela ni former President Duterte, ang patungkol doon sa interim release. Kung matatandaan natin, ni-reject ng taga-ICC ang patungkol sa interim release. I think sa lima na mga judges ay yung score is 2-3, okay? Dalawa lang yung gusto na ma-release si Duterte at 3 yung hindi sumang-ayon sa interim release ni Tatay Digong. So buti na lang na meron pang tsansa, no? Nag-aapila. Saka yung desisyon na yan ay mamaya, no? So I think umaga yan sa Hague, no? So yan po ang inaabangan ngayon. At marami akong mga nakikita sa social media, especially itong mga kalaban po ni former President Duterte. Like for example, itong si Cristina Conte, no? Nakakagalit po yung post niya o yung sinabi niya. Nasabi niya, sana raw si Duterte ay hindi manalo mamaya, no? Or mananatili siya sa Hague at hindi siya mag-grant ng interim release kasi parang pamasko na lang raw yun, no? Bilang isang pamasko, yun ang Christmas wish nila na hindi raw ma-interim release si Duterte. Tingnan nyo gaano ka demonyo, gaano ka satanas yung utak ni Conte, di ba? Wala talagang pag-iisip. Alam mo na yung tao, matanda na nga, no? Hindi na kayang lumaban, hindi na kayang magtago o sinabi na mag-escape, hindi na kaya ni Duterte. So, ibigyan na lang natin yan sa matanda. At the same time, he is the most loved president sa history ng Pilipinas. Pero kayo, kalaban lang kayo ng kalaban sa mga Duterte kasi ang mga dilawan hindi na pumapasok, di ba? Tapos meron pa, marami pang mga bumabatikos, meron ng mga vloggers, si Hidarian, yung si Palsis, si Palsis. Ang dami, nagla-live sila, no? They are excited for the decision na si Duterte ay hindi mag-grant yung interim release. Pero most of the Filipino people, majority sa mga taong bayan, no, ay nagdadasal po na mag-grant ang interim release ni Tatay Digong. At isa na po tayo dyan, isa na po itong channel natin sa Don Mar TV. Ang mga audience dito is praying for Tatay Digong na makauwi na sa Pilipinas, no? Kasi he's already 80 years old plus and ibigay na lang sa kanya, di ba? So ngayon, magre-react tayo sa mga vlogger, itong si Kifay Cho, no? Magre-react tayo kasi maganda po itong sinabi ni Kifay Cho. Ang logic po ni Kifay Cho is very nice, no? Basahin natin at i-explain natin dito sa taong bayan, dito sa channel ko, bakit sang-ayon po ako dito sa sinabi ni Kifay Cho. At pangalawa na ating pag-uusapan ay ano ang epekto kapag si Duterte ay makalabas sa bansa, ay makalabas sa ICC at bumalik dito sa Pilipinas. Ano ang epekto nito? Yan by Attorney Rowena Guanzon. Okay, nagpalabas po ng post statement si Attorney Rowena Guanzon. Analysis niya, bakit ayaw ng administrasyon na mabalik si Duterte dito sa Pilipinas at ano ang epekto nito kapag makabalik siya sa Pilipinas. Okay, so yun po ang topic natin ngayong umaga na ito while nandito po tayo sa hospital waiting for my son and waiting for my wife, no? Kasi both sila nagpapa-check up eh. Help me po muna na i-like at saka i-share itong ating live, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Mag-like na po kayo para aabot ito sa malawak na audience at marami ang makaalam. And at the same time, no, sa mga first time lang dito sa aking channel, sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo ha, kung bago pa lang kayo. Kasi ang subscription po sa YouTube, walang bayad yan, no? Libre lang yan. Ipindutin nyo lang yung subscribe button. At updated na kayo sa ating mga balita at updated na tayo sa ating mga trending na talakayan, okay? So, heto. Ano bang sinabi ni Kifay Cho? Heto yung sinabi niya, ha? Ipakita ko sa inyo. By the way, before ko ipapakita yung sinabi ni Kifay Cho,
nag-breaking news kahapon sa gabi, no, na si former President Duterte ay hindi raw siya a-attend ng hearing. Okay? So, nag-aabang ang taong bayan na makita itong si Tatay Digong, di ba? Kasi yun ang pagkakataon na makita natin ulit si former President Duterte. Pero nag-sign siya ng waiver. Ito yung waiver niya, ha? Waiver. I, Rodrigo Roa Duterte, respectfully waive my right to appear before the appeals chamber on 28th of November 2025 at 10:30. Kasi yung hearing nila is 10:30 ng umaga. Sa atin, that will be 5:30 ng hapon. And consequently, instruct my lawyers to hear the judgment that will be rendered on my appeal against pre-trial chamber I's decision on interim release. So, ang decision, dated 25 of November 2025, pinirmahan po ito ni former President Duterte. So, meaning to say, ay hindi po siya a-attend mamaya si Duterte. Ang a-attend lang po ang kanyang mga lawyers. Okay? Ang a-attend lang po ay yung mga legal team o legal counsel ni former President Duterte. Hindi po natin makikita si Duterte mamaya. But we are all praying na manalo siya dito, no? Na mag-grant yung interim release. Pero sabi naman niya dito respectfully. Okay? So, ini-instruct na ni Duterte sa mga lawyers na sila na lang yung pumunta doon sa hearing. Okay? So, si Kifay Chu, marami po ang nakaano dito, ha? Marami po ang na-shock dito sa balita na ito na bakit ba hindi a-attend si Duterte mamaya? Bakit ba? Ano ba ang reason ni Duterte behind? No? Kasi kung iba pa yan, na mga leaders, magdadrama yan. Pero si Duterte, kitang-kita mo dito na hindi siya nagdadrama. Okay? So, eto. Ito yung sinabi ni Kifay Chu. Ayan. So, may comment si Kifay Chu dyan patungkol sa waiver ni Duterte, no, na hindi siya pupunta doon. So, ang sabi, PRRD is so undramatic, no? So, hindi raw nagdadrama si Duterte. He just signed a waiver and has forgone the chance to appear in person, physical, or even on camera, virtual, as the decision on his interim release is read. So, di ba? So, kung sa iba pa yung mga leader, talagang pupunta doon sa hearing ni Duterte, di ba? Kasi magpapakita doon, nakawawa siya, payat na siya, di ba? Chance na yun eh. Chance na yun na mapakita ni Duterte na maawa ang taong bayan sa kanya in this evil government, di ba? Ito pa. If it were me na pumayat ang mukhang kawawa, I will appear and show my fellow Filipinos, di ba? Kung sa iba pa yan, i-take advantage yung pumayat siya, kawawa tingnan, di ba? Para maawa ba? Pero hindi yan ginawa ni Tatay Digong. I will appear and show my fellow Filipinos how I look frail and emaciated to further prove the point how evil this government is. Imagine if the world sees, imagine kung makakita ang buong mundo kung ano itsura niya dahil pinakulong ni BBM and Martin Romualdez dahil sa insecurity nila sa kanya. How they gave up a Filipino and our sovereignty for politics to do away with someone who spoke up on budget insertions. Di ba? Si Duterte lamang po ang nag-expose ng corruption bago pumutok yung flood control na yan, di ba? Isabi natin, tama talaga si Tatay Digong eh. How an 80-year-old man, the most loved and with highest approval rating upon exit, looks after he did his best for his country to be succeeded by the most corrupt government ever. Yan ang sabi ni Kifay Chu. May kasunod pa ito eh. Yan. Kung ibang leaders na, dito na po tayo ha, sa second page. Kung ibang leaders pa yan, naka-wheelchair na yan. Actually, kung ako yan, mag-appear talaga ako para makita ninyo ang kasamaan ng gobyernong ito. Di ba? Kung ibang leader pa yan, nagpapakita na. O na kawawa, nagwi-wheelchair. Di ba? Para kaawaan. Para it will give a bad image sa gobyerno ni Marcos na ito yung ginawa ninyo kay Duterte, pumayat na. Pero, hindi yan ginawa ni Duterte. Ika nga, sabi ni Kifay Chu, PRRD is so undramatic. Walang drama-drama siya. Duterte already accepted the consequence kung ito man ay manalo siya o hindi siya manalo mamaya. Hindi natin alam what is the reason behind bakit ayaw niyang pumunta sa hearing mamaya, di ba? With the way his children describe his physical state, di ba? Maalala natin ang sabi ni Nakiti Duterte, VP Sarap, na talagang payat na, no? Halos makita na nga yung mga bones. I know there are those who are still loyal to him that will feel anger
maybe even a stab of conscience, maybe even light the fire. Tapos mag-speech talaga ako para pukawin ang damdamin ng mga tao. Win or lose, I will rally the people. Yun ang gagawin. I-take advantage sana ito ni Duterte itong pagkakataon na ito, no? Mag-speech ba siya kung anong sasabihin niya, pero he rather choose not to go to the hearing mamaya. No. But no, even at his lowest, PRRD remains a stoic. He doesn't want drama or production. Ang meaning po ng stoic is para bang wala, no reaction, no comment, wala, di ba? So kitang-kita mo talaga ang kanyang consistency sa kanyang passion na parang tinatanggap na niya, di ba? Na kahit anong mangyari na desisyon na ito, I know na parang malabo ang chances, pero we are still praying, mga Pilipino, ha. Malabo ang chances kasi nga hindi natin alam kung kasabwat ang gobyernong Marcos sa desisyon na ito. Pero still si Duterte, pinatunayan niya na totoo ang mga sinasabi niya noon pa. At consistent siya dyan. To those who believe in PRRD and hope for the best for him, let's hold on to our faith. May God punish the unworthy and may He deliver the good from evil. So ngayon, ay alam naman natin na nakaabang yung taong bayan sa kanya, kung ano nang hitsura niya, kung ano ang magiging desisyon mamaya, ngayong mga 5 o'clock. Pero let us understand bakit rin na hindi siya pumunta. Baka siguro ayaw niyang kaawaan siya, no? Para sa akin, no, ang hindi pagpunta mamaya ni former President Duterte sa hearing, that is a sign of strong leader. Totoo. Para sa akin, that is a sign of a strong leader. Kasi hindi niya ginamit ang pagkakataon na ito na maawa ang taong bayan sa kanya. Di ba? Miss na ng taong bayan si Tatay Digong. Yun na sana ang pagkakataon na makita natin. Pero hindi pa rin niya ginawa, di ba? Pati nga mga kalaban ni Duterte, miss na nila makita si Duterte kung ano nang hitsura, di ba? Pero hindi nagpakita si Duterte. That is a sign of strong leader. Chance na yun. Kaya sabi ko, wala talagang katulad si Duterte. Kung i-compare mo ang leadership ni former President Duterte kay Bongbong Marcos, ang layo. Ang layo. So, mamaya, kung ano man ang magiging desisyon, no, ng korte, ng ICC, ay, who knows, di ba, na mag-grant ang interim release niya. Hindi pa natin alam yan. Kasi kung mag-grant ang interim release, siguro that is the best Christmas wish ng lahat ng mga Pilipino. Pero kapag matuloy na doon lang si Duterte sa kanyang selda, doon sa dahig, for sure, matutuwa ang mga loyalista at mga dilawan dyan. Bahala na sila. Wala na tayong paki dyan. Basta importante na nagdasal ang buong Pilipino para sa kanya. Okay? So tama itong analysis ni Kifay Cho. Si Duterte po, no, is so undramatic. Pumirma siya sa waiver, no, kahit may chance na maawa sa kanya ang taong bayan, ang taga-ICC, pero hindi niya ginawa. Di ba? Kasi totoo ang kanyang mga sinasabi noon pa. At pinatunayan niya yan ngayon. So, ito naman ang analysis. What will happen? What will happen if Duterte will be granted an interim release? Ano ang epekto nito sa mundo ng politika dito sa Pilipinas? Ano ang epekto nito sa administrasyong Marcos? Okay? Ito, basahin natin itong post ni Rowena Guanzon. Ayan. Ito yung post ni Ma'am Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon. Isa itong kakamping itong si Rowena Guanzon. Kumampi ito sa 2022 campaign ni Leni Robredo. Pero ito yung sinabi niya, ito si Attorney Rowena Guanzon. Kahit anong sabihin ng administrasyon, menos puntos sa kanila ang pagpapakulong kay Digong. Di ba? Tama naman. Ang nakita ng taong bayan is insecurity ng administrasyong Marcos. Kaya pinakulong nila si Tatay Digong dahil insecure sila ni Tatay Digong na mas magaling pa si Tatay Digong sa kanila, mas matalino, kaya nila pinakulong. Kasi napahiya sila sa mga expose ni Tatay Digong. Naging totoo yung expose na si BBM ay may bagahe, gumagamit, yung mga insertions, yung mga blank items, yung corruption, napatunayan lahat na totoo si Duterte, kaya insecure sila. Sabi pa dito,
At nakita natin ang resulta sa Mindanao last election. Sa last election, talagang bagsak ang administrasyon, di ba? Pakulong ba naman ang dating Pangulo na may highest approval rating na bihira mangyari. Imagine that one, pinakulong nyo ang pinakamalaking highest approval rating na presidente. Hindi ba kayo nahiya dyan? Itong administrasyon na ito, di ba? Try to think of it. Binamahal yan ng taong bayan tapos pinakulong nyo? Hindi ba kayo nahiya, BBM? Di ba? Yan ang iisipin mo eh. Di ba? Sinong hindi magagalit dito sa administrasyon na ito? Sobrang dami pa ang korupsyon tapos pinakulong pa ninyo ang pinakamamahal na presidente ng Pilipinas, which is si Tatay Digong. So anong nangyari? Now, kung makakalabas yan, ito na yun kung makakalabas mamaya si Tatay Digong at manalo sa interim release. Now, kung makakalabas yan, yari ang administrasyon dahil mas lalaki. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman